Nagkaroon na ako ng lisensya bilang dealer sa Florida, nagkaroon din ako ng lisensya bilang dealer sa New Hampshire sa iba't ibang lokasyon, at kukuha ulit ako ng lisensya bilang dealer sa Florida sa tipid na paraan. Sa sering ito, i-update ko kayo sa maraming bagay matapos ang halos 6 na buwan. Ngayon, napakaraming proseso na kailangang pagdaanan, sobrang daming papeles at requirements. At ginawa ko ang sering ito para ipakita sa inyo kung paano kayo makakakuha ng sarili ninyong dealer's license, kung paano kayo makakapagsimula ng dealership kahit may limitadong budget, at lahat ng kailangan gawin para makarating doon. At sa video na ito, sinasabi ko sa inyo, punong-puno ito ng 4 na buwang impormasyon, lahat ng ginawa ko hanggang ngayon, at isusumite na natin ang ating dealer's license sa wakas. Kaya, paano mo ito gagawin? Ano ang mga kailangang gawin? Ano ang mga requirements? At magkano ang magagastos? Yan ang tatalakayin natin sa video ngayon. Malapit na tayo, ipapakita ko sa inyo lahat ng ginawa namin. Ako si Craig ng Flying Wheels. Samahan ninyo ako kumuha ng dealer's license. Kaya nandito ako ngayon sa Regional Department of Motor Vehicles o Tax Collector Department of Motor Vehicles o Registry of Motor Vehicles. Sa bawat estado, halos pareho ang requirements. Kailangan ng lokasyon. May nahanap na kami dati pero hindi natuloy, kaya naghanap kami ng panibago. Kailangan mo ng tamang insurance, bonds, magsumite ng aplikasyon at kumuha ng kurso. Lahat ito ay ginagawa namin. Sa video na ito, ipapakita ko step by step paano namin ito ginagawa. Kaya kung nanonood ka ng serye, mas marami kang makukuhang impormasyon sa video na ito kaysa sa lahat ng ibang video na pinagsama-sama. At sa huli, sana maipakita ko na sa inyo ang dealer's license na yon. Marami kaming ginawa nitong huling 6 na buwan. Ipapakita ko sa inyo ang mga ginawa namin. Opisyal ko na ring naisumite ang aking lisensya. Kaya babalikan ko mula sa simula para ipakita sa inyo kung ano ang mga pinagdaanan namin at kung ano ang mga ginawa namin para makarating kami sa puntong ito kung saan naisumite ko na ang aking aplikasyon. Dahil hindi sumasagot ang state license examiner sa dami ng text at tawag ko, naisip kong mag-email na lang. Sumagot siya agad sa araw ding yon at nagpadala ng dealer site pre-inspection checklist. Kaya ito na talaga ang aplikasyon ko para sa lisensya ng dealer. Makikita niyo dito para lamang ito sa mga umiiral na dealership. Hindi pa ako dealership na yon. Magiging independent motor vehicle dealer pa lang ako at may sarili akong korporasyon. Narito ang Federal Employer Identification Number, ang lisensya ko sa pagmamaneho at ang proposed na pangalan ng dealership, Flying Wheels Auto Sales. Ita-type na natin ang lokasyon at makikita ninyo ito sa ibaba. Ito na ang buong aplikasyon kaya dadaanan natin isa-isa, hindi na sa video para hindi magtagal. Ngayon, ipapakita ko sa inyo ang mga nagawa ko. Nasa business website tayo ng State of Florida. May profit corporation tayo, pero maghahanap lang tayo ng records ngayon. Magse-search tayo gamit ang pangalan kaya magpatuloy tayo. Flying Wheels. O, tinan mo yan. Aktibo ang Flying Wheels Limited Liability Company, Flying Wheels S-Corp, Flying Wheels Auto Sales Incorporated, at Flying Wheels Media. Kaya, Flying Wheels Auto Sales. I-click mo yan at ayan na. Live at aktibo na tayo sa pangunahing address. Ngayon, pupunta tayo sa IRS Gov at mag-apply tayo para sa Employer Identification Number, isang Employee Identification Number o Tax Identification Number. Kukuha tayo ng bagong Tax Identification Number gaya ng sa Limited Liability Company. Gusto kong simulan ang bagong pagkakakilanlan ng negosyo. Ako ang presidente. Sagot? Sa Florida. Retail store kami para makasigurado. Oo, retail store kami. Mabilis ba ang proseso? Makukuha ko agad ang tax identification. Nakakalimutan ko na. Isumite ang Employer Identification Number request. Pinoproseso na agad ang aplikasyon. Binabati kita, matagumpay nang naitalaga ang iyong Employer Identification Number. Nakuha ko na agad ang Employer Identification Number ko. Oo, meron na ako. Pwede ko na i-download. Legit at legal ito. Instant talaga. Ang galing. Ngayon, sa email ko, si Trooper, palagi kong inuulit, Trooper, nag-message ang compliance examiner at hiniling ang zoning letter mula sa lungsod na nagpapatunay na pwedeng magbenta ng second-hand na sasakyan sa property. Kumpletuhin ang pre-site checklist, i-attach ito at ipadala pabalik sa akin kasama ng mga larawan sa pamamagitan ng email scan. Kaya tumakbo ako papunta sa munisipyo. Ilalagay ko na ngayon ang clip na iyon. Nandito ako sa City Hall. 2 linggo akong tumatawag, walang sagot o text. Pero nang nag-email ako, agad akong sinagot sa araw din na yon. Mali lang pala paraan ko. Nakuha ko ang Florida State of Florida Department of Highway Safety Motor Vehicles Dealer Site Inspection Checklist, isa sa mga kailangang manggaling sa City Hall. Sa email, kailangan kong kumuha ng zoning letter mula sa lungsod na nagsasaad na pinapayadan ng property para sa bentahan ng second-hand na sasakyan. Kumpletuhin ang pre-site checklist na nakatouch at ipadala pabalik kasama ng mga litrato sa pamamagitan ng email na nascan. Sobrang dali lang. Uy, kumusta ka na? May tanong ako. Kausap ko ang Department of Motor Vehicles Compliance Official na may hinahanap mula sa akin at sabi niya baka makuha ko raw dito.
Isang zoning letter mula sa lungsod na nagsasabing pinapayagan ng iyong ari-arian para sa bentahan ng second hand na sasakyan. Dapat mong gawin ito online. Ito? Sige. Sige. Nag-apply ba ako ng permit o paano? Hindi, mga liham lang ito. Tapos na ang lahat ng request at permit at lahat ay ginagawa na online. Pwede ko naman gawin to sa opisina. Mas madali pa nga. Diba? Maraming salamat. Wala man. Magandang araw sa'yo. Ikaw ulit. Okay lang sa akin pumunta dito kasi ito ang tanawin at minsan nadadala ko ang bangka ko. Isang tawag lang, nakatipid ako ng 20 to 30 minuto. Dati lumalabas pa ako ng bahay at opisina pero ngayon pwede ko na itong gawin habang nakahiga sa mamamaya. Ngayon alam ko nang hindi ito kailangang gawin sa munisipyo. Ginawa ko na kagabi at 5 minuto lang. Pero may twist pa. Kaya gaya ng nakikita mo, rehistrado na ako sa estado ng Florida at pati na rin sa Internal Revenue Service na yon. Nagawa ko lahat yon nang wala pang 30 minuto pero inabot ako ng halos 2 araw maghintay ng Articles of Incorporation mula sa estado. Kagabi, nagsumite ako ng zoning application sa website ng bayan namin. Sobrang dali, wala pang 5 minuto. Nilagay ko lang ang address. Alam ko aprobado ito sa bentahan ng sasakyan dahil may isa na sa dulo ng building. Pero para sa liham, nakatanggap ako ng email kanina na humihingi ng 100 piso. Nagbayad ako ng 100 piso para sa zoning fee para lang padalhan ako ng email na maaaring abuti ng 10 araw. Kaya ngayon, naka-standby muna ako. Kailangan kong maghintay ng 10 araw hanggang 10 araw para makuha ko ang zoning letter na ipadadala sa akin. Habang naghihintay, pwede nating kunin ang surety bond at insurance, planuhin at markahan ang opisina at sukatin ang gusali. 1,000 piso ang usapan. 2,000? Ayoko niyan. Malaking bagay yon. $1,000. 1,000? 1,100 sa huli. $1,100. Oo, 1,100. 1,100. $1,000. $1,000 ang sinasabi ko. Ayos. Isa, apat, tatlo. Isa, apat, tatlo. Isa, 30. Mga issue sa lisensya ng dealer. Kaya mula pa noong Setyembre, Oktubre, Nobyembre, Disyembre na ngayon, kaya 4 na buwan na. Halos 4 na buwan na part-time kong sinusubukan at nilalampasan lahat ng mga proseso. Para makuha ang lisensya ko bilang dealer, handa na ako. Noong 1 linggo, nag-online ako ng 16 oras na dealer training class. Kinailangan kong ilagay ito sa 1.75 na bilis dahil sobrang bagal magsalita ng nagtuturo kaya natapos ko ito sa, 12 oras imbes na 16 na oras pero nakakuha ako ng 96 sa 100. Tapos na ako. 1 linggo at kalahati na akong handa magsumite ng lisensya ko. Malapit na matapos ang taon kaya gusto ko na itong isumite. Kinokontak ko na ang compliance officer ko sa text, email at tawag. Walang paramdam si Missing in Action, hindi sumasagot kahit isa. Nayon ko lang nalaman kasi tumawag ako, ayoko sanang lampasan siya o dumiretso sa mas mataas. Naghintay ako pero kailangan ko talagang makausap kahit sino kaya tumawag ako sa West Palm Beach office. Sinabi nilang wala siya sa opisina ng ilang linggo. Tinawagan ako ng isa pang compliance officer at habang nag-voicemail ako, naputol bigla ang tawag. Sa totoo lang, pinakamadali ang pagproseso para makuha ang kailangan. Pinakamahirap makausap ang tao. At hindi lang ito sa Florida. Napansin ko rin ito sa New Hampshire. Kapag may kausap kang ahensya ng gobyerno, laging mabagal ang proseso at hindi lang kasalanan ng iisang tao yon. Sa tingin ko, abala lang talaga sila. May mga proseso at kung ano-ano pang bagay, kaya susubukan ko ulit. Susubukan naming tumawag ulit, mag-iwan ng voicemail o text o kumuha ng ibang numero. Matagal na rin akong handa, mga 1 linggo at kalahati na. Gusto ko sanang makuha ang lisensang ito bago matapos ang taon, pero mukhang hindi na mangyayari ngayon. Maligayang pagdating sa tanggapan ng serbisyo para sa mga motorista, Timog Distrito. Pakiusap maghintay habang inililipat ko ang iyong tawag. Tagawala ng serbisyo para sa mga motorista. Ano ang may tutulong ko? Uy, magandang araw. Kanina, nakausap ko ang isang tao sa telepono at inilipat ako sa compliance officer pero naputol ang tawag. Pwede mo ba akong i-connecta sa compliance officer dito? Magsusumite ako ng aplikasyon para sa dealer na lisensya. Oo, sinabi sa akin na ikaw daw ang dapat kong kausapin, gaya na nabanggit ko. Wala siya, ita-transfer sana kita kay... Sige. Kung di siya makasagot na yon, nagsasagawa naman sila ng inspeksyon. Maaring kailangan mo mag-iwan ng voicemail sa kanya. Maaari ko rin ibigay sa iyo ang kanyang numero ng telepono. Oo, ayos yan. Actually, munti ko na sanang gawin. Tapos biglang naputol ang tawag ko. Ano nga ulit ang pangalan niya? Maraming salamat ulit. Oo, sandali lang. Naputol na naman. Ganito na lagi ang nangyayari. Buti na lang nakuha ko ang numero niya ngayon. Magte-text na lang ako direkta sa kanya. Ganito na palagi ang nangyayari buwan-buwan. Tulad ng mga email, text, tawag sa teleponyo.
Madalas akong nadi-disconnect o walang sagot, kaya nagkakaroon ng malaking delay. Hindi ito dahil sa compliance officer ko. Hindi nga niya alam na tinatawagan ko siya. Magte-text ako sa kanya at sana makakuha tayo ng sagot sa loob ng 1 o 2 araw. Hindi ko alam, siguro iyon na ang susunod na clip. Magpapadala ako ng text. Hi, ako si Craig. Dati, akong nakipag-ugnayan sa ibang compliance officer para sa dealer's license ko. Ngayon, nakuha ko na ang iyong numero. Kumpleto na ang requirements ko. Approval, insurance, bond class at BPG. Handa na ako magsumite ng aplikasyon. Pwede mo ba akong tulungan kung saan ako dapat pumunta para sa susunod na hakbang? Pakiusap. Ipinadala ko na sa text, kaya maghihintay na lang tayo. Sana matapos ito bago matapos ang taon. At hindi ko alam gaano katagal ang proseso. Pag naisumite ang lisensya, kailan matatapos? Malalaman din natin. Tulad ng sinabi mo, maayos naman ang lahat at magiging madali para sa pinadaanan nito. At pagkatapos, maaari ko na itong ilipat sa susunod na antas. At kapag napunta na doon, sana mga ilang linggo lang ang kailangan para maproseso ito. Perfecto, maraming salamat. Sige, Talagang pinahahalagahan ko? paginapalihan. Sige, magkaroon ka ng magandang araw. Mag-enjoy ka dyan sa labas. Paalam. Ang galing nun. Tinawagan ulit ako ng compliance officer matapos mga 4 na oras. Mukhang may bago na akong compliance officer. Baka kasi yung ka-email ko noon ay nakabakasyon o may sakit o ewan hindi ko na rin alam o pakialam. Nakausap ko na yung tamang tao at sabi niya kung maipasa ko lahat na yung gabi, ilang linggo na lang. Malamang sa bagong taon o unang linggo ng Enero magsisimula yung chart run. Kaya kapag naipasa mo na lahat at kumpleto naman, wala namang kulang, ilang linggo na lang at makukuha mo na yung lisensya at plaka at lahat ng kailangan. Kaya andyan na tayo. Andyan na. Ang galing. Astig. Para maipasa ko yung dealer's license, kailangan ko palitan yung address ko dahil lahat nakarehistro sa dati kong lokasyon. Sa Florida, hindi naman mahirap gawin yun. Pumunta ako sa Sunbees at pwede kong palitan yung physical address ko sa bagong address, sobrang simple lang. At ayun, napalitan na, naisumite na, at ngayon, kailangan na lang nating maghintay ng kumpirmasyon. Ngayon, sa ilang pagkakataon, depende sa taon, tulad na yung Nobyembre, kung Enero ito, kailangan sana nating magsumite ng bagong annual report para sa 2026. Kaya pinalitan ko lang yung address sa annual report ko. Halos lahat ng estado ay gumagawa nito. Kaya kung due na ang annual report mo, magsumite lang na may updated na email o contact address. Madali lahat ng yan, pero ngayon kailangan din sa Internal Revenue Service at Post Office. Nagmaneho ako ng 45 minuto para magpa-fingerprint at ipadala ito sa FBI para sa background check. Iyan ang ginagawa ko ngayon. Sunod nating hakbang ay sa United Parcel Service Store para magpa-fingerprint. Ipinapakita na nakuha na ang mga fingerprint. Pakisigurado na ang mga fingerprint na ito ay pumapasa sa mga pamantayan ng kalidad na itinuro sa training. Hindi kami ospital, okay? Ito ang kalidad na pamantayan mula sa training. Tapos na ako, kaya susunod na hakbang na tayo. Ngayon, kadalasan ay kailangan ng 2 identification. Mayroon akong pasaporte at lisensya sa pagmamaneho, kaya huwag kalimutang magdala ng parehong photo identification. Nandito na ang huling hakbang para sa lisensya ko. Ilalagay na ang Flying Wheels Auto Sales sa pinto. At may karatula na rin kami sa kalsada na ipapakita ko mamaya. Huling hakbang na ito bago dumating ang inspektor para tingnan ang lugar ko at aprubahan o tanggihan. Wala namang dahilan para tanggihan, kaya sana maaprubahan. Fingers crossed! Itong pasilidad at ang Flying Wheels dealership. Voila! Ayan na. At kung titingnan natin dito mismo sa highway, boom! Sa ibaba gitna, Flying Wheels Auto Sales Incorporated. Opisyal na! Malapit na tayo. Kaya ang ating karatula ay nakalagay na sa kalsada, ang ating karatula ay nakalagay na rin sa pintuan. Kailangan kong gawin ang pre-inspection checklist bago dumating ang state trooper. Kailangan muna niyang i-email lahat ng requirements bago niya aprubahan at pumunta dito. Ngayon, may bond at insurance na ako. Siguro medyo maaga pa. Dapat sana pumunta muna siya bago ako nagbayad dahil nagbayad na ako para sa bond ko ngayong taon, 2025 at para sa 2026 na siguro hindi pa naman kailangan. Nagbabayad ako ng Garage Keepers Liability Insurance na siguro maaga rin, kaya umaabot sa dolyar 173 kada buwan gastos ko. Wala pa akong lisensya. Sa tingin ko, hindi ko pa kailangan yon hanggat di ako bigyan ng go signal ng code enforcer at inspector. Heto ang email na naisulat ko. Gusto kong ipakita sa'yo kung paano ko ito inayos. Kaya nagsulat ako sa kanya ng email na nagsasabing, Hi, nag-usap tayo ilang buwan na ang nakalipas tungkol sa bagong dealer's license. Nakalakip dito ang mga hinihinging requirements ayon sa pagkakasunod na nakasulat sa ibaba.
Nakarehistro na ang negosyo ko sa Florida, pati na ang bond at insurance. Sabihin lang kung may tanong kayo, kailangan ng visual inspection o ano ang susunod kong gagawin. Pinahahalagaan ko ang oras ninyo. Makikita dito ang pre-inspection checklist at zoning approval mula sa aking bayan. 2 larawan ng opisina mula sa pasukan, may parking sa harap para sa empleyado at customer, at panlabas ng katabing negosyo sa kaliwat kanan na may konkretong harang. Karaniwang karatulan ng negosyo mula sa pampublikong kalsada, karatulan ng negosyo mula sa pampublikong right-of-way, at nakapaskil na oras ng operasyon. Ngayon, may problema na talagang pwedeng makasira sa akin. Inirehistro ko ang negosyo sa orihinal na lugar. Kung sinusundan mo ito, alam mong may partner ako. Paalis na siya, habang ako ay magsisimula pa lang. Inirehistro ko ang negosyo, tax identification, at lahat ng kailangan sa lokasyong yon. Hindi nag-work ang partnership namin, kaya umalis ako at kumuha ng sariling pwesto na walang istorbo. Ang problema, ang estado ng Florida na tinawagan ko lang ay tumatagal ng 2 hanggang 3 buwan para palitan ang address ko. Kaya kahit na naisumite ko na lahat online, hindi pa rin ito lumalabas sa Sunbiz dahil tumatagal ng 2 hanggang 3 buwan. 2 linggo lang lumabas nung nirehistro ko ang negosyo, pero 3 buwan bago mapalitan ang address ko. Kung aprubahan ito ng pulis at tingnan ang rehistro ko sa Sunbiz, makikita niyang mali ang address. Yun lang ang nakikita kong problema ngayon. Kaya ipapadala ko na ito. At ngayon, palagay ko, maghihintay na lang tayo. Yun lang. Ngayon, handa na akong ipadala ang aking pre-inspection application. Makikikita mo na may tanaw ako ng opisina, tanaw ng opisina mula sa pasukan. Nandyan ang kapitbahay ko, ang parking ko sa harap at ang kapitbahay ko sa kabila. Mayroon tayong karatula ko sa kalsada, mayroon tayong karatula ko sa bintana, at mayroon tayong harapan ng gusali. Mayroon tayong mga litrato ng parking para sa empleyado at customer. May pinto tayong may oras ng operasyon at malapitan na larawan nito. Naka-attach na lahat, ayos na itong isumite. Ikiklik ko na ang send na yon at opisyal nang magsisimula ito sa 3, 2, 1, tapos. Sige, panurin niyo lahat ng Disney videos ko. Una sa lahat, ang buong Disney collection ko. Pangalawa, alam kong nakasalamin ako at parang tumanda ng 10 taon. Pangatlo, nandito ang dealer application license ko. Handa na akong isumite ang application ko para sa lisensya. Sinimulan ko ito noong Setyembre. Ngayon ay Enero na. Ganon katagal ang inabot at hindi dahil sa nagpatumpik-tumpik ako. Ginawa ko lahat ng kailangan kong gawin sa tamang oras. Kailangan mong hintayin ang insurance letter at approval mula sa county, kaya nagkakaproblema. Hintayin mong ipadala ng state ang Articles of Incorporation at ng Internal Revenue Service ang Tax Identification Number. Pagkatapos nito, kailangan ko pang mukhang nag-resign o natanggal yung dating compliance officer ko, tapos nagkaroon ako ng bago na sobrang bait at laging tumutulong. Lagi niya akong tinatawagan kapag may kulang ako at lahat ng kailangan ko na ibibigay niya. Pupunta ako sa shop ko bukas para sa final inspection namin, kaya makikilala ko na yung compliance officer at ipapasa ko na lahat ng ito. Una nating kailangan ang lisensya application, makapal ito at kailangang ipanotaryo. Sunod naman ay ang Articles of Incorporation ko at kailangan ko ring mag-change of address kasi hindi naging okay yung unang location ko, kaya kailangan ilagay dito yung bagong address. Buti na lang 2026 na at na-file ko na ang annual report kaya nailagay ko na ang bagong address ko. Meron akong employer identification number, yung tax identification number ko, o employer identification number na makukuha mo sa Internal Revenue Service website pagkatapos mong mairehistro ang negosyo mo sa estado mo. May sales and use tax number na o mula sa Department of Revenue ng Florida, medyo natagalan bago ko ito nakuha. May approval letter ako mula sa county namin na bumalik matapos ng ilang linggo. Medyo mabilis sila pero natagalan pa rin. May list din ako ng negosyo ko. Pinakamahirap yata ang maghanap ng commercial zoning para sa dealers. Kaya may list na ako. Nandito ang dealer bond ko. Meron akong insurance sa Florida. Garage liability insurance din nandito. At meron akong certificate of completion. Para sa online dealer course na 16 na oras, kailangan kong gumawa ng listahan at panurin ang buong course. Grabe, ang bagal magsalita ng instructor. Pagkatapos, nagpa-fingerprint at FBI background check pa ako. Kompleto na lahat ng requirements. Handa na itong isumiti bukas, makikilala na namin ang compliance officer at sana makuha na rin ang Florida dealer's license. Para kumita tayo ng totoong pera, hindi lang puro wholesale ng kotse sa dealer auctions. Kaya susunod na eksena ay ang shop natin. Masasabi kong organisado ako, kaya bawat requirement ay hiwa-hiwalay at naka-staple na. Pwede kong gamitin ang paper clips para madaling mapaghiwa-hiwalay. Pero kailangan ko pa ring i-email lahat sa kanya ng ilang beses bilang PDF at larawan.
Dito, kailangan kong magpadala ng mga larawan ng opisina ko na may label bawat isa. Piliin ang opisina 2 sa harap ng garahe, paradahan, harap at gilid ng gusali katabi sa kanan. Ang karatula ng negosyo ko, ang karatula ng negosyo ko sa pinto at pagkatapos lahat ng iba pang dokumentasyon. Kaya may 18 magkakaibang attachment sa email na ito kaya kailangan niyang suriin ang mga iyon. Pagkatapos, tinawagan ako at sinabing handa na siyang makipagkita. Nangyari ito bago magpasko kaya 3 linggo akong naghintay dahil bagong taon at holiday noon. Siguro ang punto ay maging organisado at gawing madali ang lahat. Lahat ng larawan ay may label. Katabi ng opisina sa kanan, kaliwa, parking ng empleyado, parking ng customer, karatula. Bawat isa sa mga pahinang ito ay naka-highlight tulad ng Employer Identification Number, naka-highlight. Artikulo ng pagsasama, naka-highlight. Insurance, naka-highlight. Kaya pagtingin mo pa lang, masasabi mong, okay, maganda, ito pala ang pahinang ito. Okay, ito pala ang pahinang ito. Hindi naman ibig sabihin na hindi nila mahahanap pero pinapadali lang para sa kanila at pinapadali rin para sa akin. Hindi na sila maghahanap ng mga bagay, hindi na nila ako tinatawagan. At saka, sa tingin ko, mas may appreciate nila ito. Kapag mas na-appreciate nila yon, mas may appreciate din nila ako. Sana nga ganun ang mangyari. Ito na ang araw na isusumite ko ang dealer application ko. Ang petsa na yon ay ika-9 ng Enero. Nagsimula ako noong 15 ng Setyembre, 15 ng Oktubre, 15 ng Nobyembre, 15 ng Disyembre at halos 15 ng Enero. 4 na buwan lahat-lahat. Dahil lang talaga na lahat ng bagay ay may proseso, hindi naman talaga matagal ang bawat isa. Isang hakbang, tapos susunod na hakbang, tapos susunod na hakbang ulit. Alas 9:25 ng umaga, may appointment ako ng alas 10 ng umaga sa compliance officer. Nandun na siya simula pa alas 9:15, kaya papunta na ako. Darating ako doon sa loob ng 2 minuto at malalaman natin kung aprobado na ang lahat. Dapat naman. Sa tingin ko, ayos na ang lahat ng kailangan ko. Malalaman natin sa loob ng 1 minuto. Ay grabe, nandun na siya sa labas. Naglalakad-lakad, ginagawa na ang inspeksyon niya. Bakit ba ako kinakabahan? Ginawa ko naman lahat ng dapat kong gawin at mukhang mabait naman talaga siya. Natapos ko agad sa 10 minuto, kailangan kong mag-issue ng 300 na cheque para sa Florida Highway and Safety Motor Vehicles. Sabi niya, hindi problema ang 3 plaka. Ayos na ang 3 dealer plates. Sabi niya pwedeng umabot ng 30 araw. Salamat sa pagiging masinsin. Sobrang pinahahalagahan ko yon. Kita tayo mamaya. Paalam, salamat. Kaya sa susunod na video, dapat lisensyadong dealership na ito, magkakaroon na tayo ng dealer's license dito. Pipinturahan ko lahat ng pader, tapos pipinturahan ko rin lahat ng sahig. Iniisip kong pinturahan ng itim ang lahat ng pader at kisame, mag-epoxy sa sahig, tapos kunin na ang mga toolbox natin. Ano nga ulit yon? May nakita lang ako. Butiki pala. May nakakita pa ba nun? O ako lang, para ma-epoxy natin ang sahig at maging presentable ito. Tapos, ililipat ko na lang dito ang opisina dahil mas convenient. Pagpasok ng tao, desk na agad makikita kaysa dumaan pa sila sa mga kotse papunta sa likod na opisina. Pwede kong buksan yung pader para lumaki ang parking space. Mukhang yon ang gagawin ko, pero dapat 10 by 10 ang sukat kaya mula dito hanggang dito ang laki. Kaya siguro, palabas at papunta doon ang magiging opisina sa tingin ko at maglalagay ako ng parang knee wall o kung anuman. Sa simula ng video na ito, nandito rin ako sa parehong lugar na ito para magsumite ng lisensya ko. Naisumite na ang lisensya natin at masasabi ko na agad na nagkaroon pa tayo ng ilang aberya, ilang issue, ilang problema at mas maraming red tape na kailangan kong lampasan. Hindi mahirap ang proseso, pero sobrang dami lang talagang kailangang asikasuhin at lahat may hinihingi sa akin. Kaya itong taong ito ay may kailangan. At para makuha mo yung bagay na yon, kailangan mong kausapin yung isang tao at yung taong yon ay may kailangan din. Parang Lego, kapag may nawawalang piraso matapos kang magtagal sa paggawa, kailangan mong balikan at buwagin muli. Babalikan mo para makita ang kulang at magsisimula ka ulit doon. Yan ang pinakamadaling paliwanag kung ano ang nangyari sa loob ng 6 na buwan. Sa part 2 ng susunod na video, masasabi kong nalampasan na namin ang mga problemang iyon. Naipasa na namin ang aming dealer's license, nakapunta na ako sa Department of Motor Vehicles sa West Palm Beach at nagsimula na rin kaming bumili ng mga kotse. Yan ang susunod na video sa seryeng ito. Sana sa huli, makuha na namin ang lisensya at makapagsimula ng magbenta ng kotse at kumita bago magbayad ng buwis. Salamat sa panonood. Ako si Craig ng Flying Wheels. Pinahahalagahan ko ang suporta ninyo at sana nakatulong ang video. Kung oo, thumbs up po. Salamat sa panonood at kita-kits ulit. Malalaking bagay ang nangyayari sa Flying Wheels. Gusto kong bigyang pansin mo kung ano ang itsura ng shop ko ngayon. Storage warehouse kasi umabot na sa $1,000 kada buwan ang gastos ko. Dati 150 lang bawat unit pero patuloy nilang tinataasan ang presyo. Kaya nakahanap kami ng mas maganda at mas murang lugar na malapit lang kung saan pwedeng iparada ang mga kotse. Nakahanap ako ng lugar nang hindi sinasadya dahil lang inalok lang ito sa akin ng mundo. Kaya ayos din.
Maligayang pagdating sa bagong pasilidad, dito namin ipinaparada lahat bilang overflow.